Nagsampa ng disbarment complaint si Secretary Larry Gadon laban kay Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Nagbabalik si Luisa Erispe. Formal nang inihain ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, ang disbarment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang naging basihan ng kanyang reklamo, ang pagmumura at pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez na hindi dapat umano ginagawa ng isang abogado. Hamon ni Gadon sa Korte Suprema kung siya nga na-disbar sa isang motu proprio decision ng Korte dahil sa video niyang siya ay nagmumura. Dapat lang umanong kumilos din ang SC laban sa Vice Presidente. Ngayon, eto si Vice President Sara Duterte nagtatangka na patayin ang Presidente, patayin ang First Lady, patayin ang Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez. Tingnan ko ang tigas ng Supreme Court ngayon. Sinasabi nila na sila ay tagapagpatupad ng batas. Mabigat naman ang iniwang mensahe ni Gadon laban kay VP Sara. Anya, sana ay mag-resign na ito sa kanyang posisyon bilang vice-presidente. Nang tanongin naman si Gadon kung nagsisisi ba siya na pumanig siya noon sa mga Duterte, lalo na at tumakbo siya sa pagkasenador noong Uniteam slate at tinaas pa ni VP Sara ang kanyang kamay, sabi lang dito ng kalihim, nagsisisi siya sa pagsuporta sa mga Duterte. Mag-resign siya dahil sinisiguro ko, sigurado ako na sa next Congress siya ay i-impeach. I really regret. Why, sir? Hindi ko na maakalain na ganyan pala sila eh. Yung statements ni Vice President Sara, napaka-immature. Kulang na kulang sa statesmanship. At saka hindi siya nag-aaral. Basta na lang siya nagsasalita ng kagaya doon sa head. She is totally detached from reality. Hindi naman ito ang unang disbarment case sa Korte Suprema laban kay VP Sara. Kahapon, ayon sa SC, may nauna ng disbarment case nang nanuntok si VP Sara sa isang sheriff noong mayor siya sa Davao City. Meron ding natanggap na anonymous na sulat para sa disbarment laban kay VP Sara. Ang SC nito lang Nobyembre dahil naman sa mga pahayag niya na huhukain ang bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon ito sa West Philippine Sea. Lahat naman ito hindi pa pinagdedesisyonan ngayon ng SC. Sa ngayon, wala pang komento ang panig ni Vice President Sara Duterte hinggil sa inihaing bagong disbarment case laban sa kanya at sa mga naging pahayag ni Secretary Gadon. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.